For today's cooking vlog, magluluto tayo ng Gina! Nakalimutan ko yung broccoli, Gina! Pakihiwa mo, Gina! Pwede yan. Broccoli! Ayan, lumabas na ang aroma o katas ng sibuyas at bawang. Ilalagay na natin ang 3/4 na sahog natin na baboy. Isasangkot siya lang natin yan. Ipag-golden brown bago natin ilagay ang pechay. Ginisang pechay ang ating luto ngayon with broccoli. So habang hinihintay ko na masangkot siya ang ating sahog, naglagay na ako ng paminta at maglagay na rin ako ng shrimp cubes. Naglagay na rin ako nito ng isang kutsarang asin para habang sinasangkot siya ang ating laman na sahog na karning baboy ay magkakaroon na siya ng lasa. So hintayin ko lang to na matuyo ang kanyang sabaw. Kasi hinugasan natin ng karne, kaya siya nagsabaw. Ito naman ang ating broccoli. Kahapon green na green siya. Ngayon medyo naninaw na. Ibig sabihin, nung nabili ko siya kahapon, nung nabili ng anak ko, hindi siya ganun ka-fresh or hindi siya bagong pitas. Siguro mga ilang araw na siya napitas. Kaya kinabukasan ay medyo nagdilaw-dilaw siya. Pero okay pa naman to, hindi naman sira ito. Pwede pang kainin. Ang mahal, 180 ang kilo. Kaya hindi siya pwede itapon. Habang sinasangkot siya, ang karne sahog ng ating sibuyas, ay ito naman ang aking pinuntahan. Dinuyan-duyan ko para di siya mainitan, para may hangin na pumapasok sa kanya. Pero hindi naman siya pinapawisan. Ayan ang hinahanap kong sangkot siya ng ating sahog. Look, dry na, wala ng tubig. Ayan. So, i-brown ko lang ng konti. And then, maglagay na tayo ng Mamacita's oyster sauce. Optional. Kung gusto maglagay, maglagay. Kung ayaw niyo naman, it's your choice. Pero ako, gusto ko maglagay. Dagdag lasa. Mga 3 kutsara. Haluin natin para mag-combine ang ingredients at magpantay ang lasa ng ating karne. Yes! So narinig nyo, galit na sa mantika, gisang-gisa na ng sarili ang baboy o kung ating sahog. Ilagay ko na ang broccoli. Broccoli natin na nanilaw na kasi kahapon pa ito. Pero okay lang, nandyan pa rin naman yung sustansya, hindi naman mawawala na. Inuna ko lang to kasi medyo matigas. Kasi ang pechay naman ay magaling naman na yan. Maluto si pechay. Medyo naka-amoy na ng init ang broccoli. Ilalagay ko na ang pechay. Kasi ang pechay naman madali lang buhay nito. Ayan. Itong pechay, ayan, 3 kilo ito. 3 kilo na pechay. Ang kilo naman ito ay 60 pesos. Dahil syempre, suki ko, binigay lang sa akin ng 50 pesos per kilo. Diba? Tipid na ulam, halagang 150 plus 3/4 lang na baboy. Nasa wala pang 500 pesos na ulam ito. And also, kaya ko sinasabing tipid kasi tanghalian to namin at hapunan. Ganyan ako magluto para tipid sa gas. Kung anong ulam sa tanghali, ganun na rin sa hapon. Hindi katulad dati na mura-mura pa ang gas. Nagluluto ng tanghalian na ulam, nagluluto din ng hapunan na ulam. Ngayon hindi na. One time na lang. Kung anong ulam na lutuin sa tanghali, siya na ang ulam sa gabi. Ayan na, nailagay ko na lahat ang pechay sa kawali. Inalagay ko na rin o ipinato ko na rin yung silibel. Ayan, optional ang silibel. Kung gusto mo lagyan, lagyan. Kung ayaw mo, okay lang. Ako gusto ko lagyan para mabango at mas malasa. Ayan na ang ating ginisang pechay. Luto na. Ang bango-bango. Tignan nyo mga ka-supermam mo kanina. Punong-punong-puno. Luto na. Magdala ka na. Ngayon tignan nyo. Halos kalahati na lang. Ganyan ang pechay. Diba?
pag niluto mo, babagsak siya. Kung ang ratio niya is 1 galon, pag naluto, kalahating galon na lang, parang ganon. Ayan, ang bango. Kung nandito lang kayo, super sarap, super bango. Kainan na!